This time ay makikipagkwentuhan naman tayo sa ating performer of the day na nagbabalik sa RSP stage. Welcome back to Rise and Shine Pilipinas, Christian Biando. Welcome po. Good morning po sa inyo lahat. Okay, Christian, para sa mga ka-RSP natin na hindi pa nakakilala sa'yo, kwento mo naman kami, paano ka ba nagsimula dito sa journey mo sa pagkanta? Actually, nag-start po ito nung ako ay grade 3. And then, wala kasing kakanta ng national anthem sa flag ceremony natin. So, inassign ako ng teacher ko and then doon na po nagsimula. Nagkaroon na po ko ng hilig sa pagkanta. Oh, wow. So, bago yun, hindi mo alam Hindi po. na marunong kang kumanta. So, nagulat ka sa boss mo nung Yes po. And Ay! I'm so inspired kasi natuwa sila doon sa pagkanta ko at ang sarap ng feeling na yun. Na nasa At nagulat ka rin na magaling ka pala. Yes. Oh, diba? Kumbaga, na-enjoy mo na rin siya talaga. Hindi ko po alam na marunong ako. Hindi mo. Ross, baka may hidden talent ka pala. Wait lang, parang kakanta ako Subukan mamaya mo ng nga. ano. Tulad din, sir. So, nakwento mo po sa amin, isa ka ring teacher, sir. Yes. Kamusta po ang pagsasabay niyo ng passion ng pagtuturo at ng music industry? Paano niyo po ito napapagsabay? Sa kasalukuyan po ako yung nagtuturo sa Philippine College of Advanced Arts and Technology. And as a teacher na meron kang passion sa pagkanta, huwag nating ilayo ito sa mga lessons. Kasi like for example, ang ginagawa ko po ay kapag may mga topic kami, so halimbawa ito ay tungkol sa isang ama, so pwede yung kumanta ng mga songs na may kinalaman sa topic. So for that part, no, nagiging mas naging engaging yung lesson and topic. How interesting, no? Pero balita namin kasi, involved ka daw sa pagbuo at paggawa ng yung mga kanta. Paano ka na-involve dito? Do you write songs? For now po, I'm on assessing, no? Kapag po nasulat na yung kanta, kapag nagkakaroon na po ng interpretation, nagbibigay po ako ng critic, no? Kung paano po ito mas magandang may interpret. Kaya po sa mga songs na pinapa-interpret po sa akin, no? Nagbibigay, kumbaga collaboration ng ideas sa kung paano mas magandang may interpret at mas magugustuhan ng mga tao. Pero hindi naman na-offend yung usual songwriter kapag kinokorek. Hindi naman po kasi I think it's a matter of good communication din doon sa writer. As long na nagkaintindihan ko, wala pong Para problema. hindi siya ma-plagiarize or ano, di ba? Yes. So, dapat good community. So, ngayon, ano ba yung pangalawang kakantahin mo ngayong araw? Ang pangalawang kakantahin ko pa yung Walang Kapalit, no? Ito po ay most requested ng mga estudyante ko. Kaya po sa mga estudyante ko, hello po sa inyong lahat. Good morning sa inyo. Original ba ito? Ito po ay kinanta po ni Ray Balera. Oh, wow! Grabe, Ayan. napaka-supportive ng mga students nyo, sir. Sobra. I'm sure nanonood sila sa atin ngayon. Yes po, nanonood Baka po gusto sila mong ngayon. bumati muna sa kanila bago ka namin pakantahin. Ayan, hello sa lahat ng mga estudyante and of course administrators of Philippine College of Advanced Arts and Technology. Magandang umaga sa inyo lahat. So stay tuned lang at huwag kayong aalis, no? Marami pang exciting na mapapanood ngayong umaga. Ayan, alright. So alam namin, excited na rin kayo mapakinggan ulit siya. Kaya wag na nating patatagalin pa. The floor is yours, Christian. Maglapit ka kung ako ay di na naghihintay sa anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Kulang man ang iyong pagtingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo man pinapansin. Huwag mangamba, di na kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala, hinanakit sa'kin wala. At kung hindi man tumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin ulit, asahan mo di ako makaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang pagkait na
na paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sana'y ganito ang nagmamahal, di ka dapat mabahala, hinanakit sa'kin wala. At kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mo